Itong Japanese Talaway was built in 1940 to 1942 during the World War II po. Dapat yung masita trisyo ng Japan, no? Pwede ito kawati natin. Nagbahin ni sa mga dol. Bahin ni sila Goldbar. Kaya ito kula-kula niyo sa kulbe. Ma'am? Si Commander Okumada po. Commander Okumada din na dyan. Kasi 150 meters lang po yung iba niya, and then may part na kasi na manipis ka. Arigato, uncle. Ito po siya sa cultivation po, so yun na-entertain ng mga Japanese po. So dito pa is one line right side lang po tayo, and may mga birds po tayo. So ito mga birds po ay sinatawag na balik sa sayaw or swing nest po. And yung mga birds nest nila po is edible po yan, nakakain po yan kasi ginagamit po nila sa paggawa is yung saliva nila. So hinahalo po yan para gawin birds nest po for nido po. Delicacy po sa Palawan. Baka may focus tayo. Itong Japanese Talaway was built in 1940 to 1942 during the World War II po. And then it was accidentally discovered in 1960, 15 years after the World War II. So during the construction of Diversion Road, yung road po sa labas po. So ginawa po itong tunnel para gawing hideout, shelter, or bunker ng mga Japanese. And inutusan po nila yung mga Filipino slave na mano-manong gawin po kung gamit naman yung iko, steel, at mobile. Kaya no? So dito po, ito po yung actual height ng mga Japanese. So 4 feet flat na po talaga sila. So, dito naman po tayo sa well po, or balon. Meron ba, nakakasulat sila before po. Kasi po, may mga different na boulder po sila. Ito po yung replica na lang. And dito lang yung picture din po kayo. Dito po yung topic dito. Goldbar ni. Mukha ang gamit pa rin. Yung mga Filipino slave po, ever po na yung mga batis na nila sa mga Japanese or Siyempre, nasa uncle rin, no? Nagbahin ni sa mga dol. Bahin ni sila Goldbar. Kaya ito kula-kula niyo sa kulbe. So dito po is may prayer room po sila. Ba no? Ito po is ang Golden Buddha, isang Cambodian treasure po. So kinuha po ito ng mga Japanese na unang nilagay ito. So originally is 12 inches lang po yung palakitan niya. Pero in-exaggerate po yan para makita talaga yung totoong structure ng Buddha po. Then may mga gold persons na kinuha pero replica na lang po yan. Kung yung picture po, hawakan niyo po yung mga gold bars po. Guys, kawatin natin yung masita, guys. Dapat yung masita trisyo ng Japan, no? Pwede ito kawatin natin. Kasi ito po yung gamit ng source of water. Yun. So, yung tubig po dito is, yung kalaliman is 7 to 10 deep feet po. Kaya po may grills yun kasi may nahulog na po na po. So, careful lang po. And then, pinapaan po siya dito ngayon kasi may tumatali po rin po ng tubig. Pero, bawal po yung inumin kasi contaminated na po yan. And ito po yung cage or jail. So, dito nila tinukulong yung mga Filipino prisoners or yung mga against sa kanila or yung mga hinang-hinana. So, actually, it can fit up to 5 to 6 Filipino prisoners po dito. Dito na po kasi malnourished po sila noon eh. So, hinahayaan nila makulong dito hanggang sa mamatay na po sila. Pag gusto niyo pumasok po, try niyo po. So, chance. Sulad ni. Kamudo ako, makasya kamudo. very good lang. Lima, magani kaya daw dia. Sige po. Or, diyan na lang mo ah. Diyan. Di po sila nakakalabas dito kasi may bantay po sa labas ng mga Japanese. Picture. Labi, kasyang lima dere? Yes po. Kasi mga malnourished sila noon eh. Ginugutom nila yung mga Kuya, ba't sa mga Pilipino, no? Yes po. Tuway kayo, mahugunan na tayo. Siguro, naginana sila. Hindi Bye-bye. So itong lower area po, ito intentionally built para matrap yung mga American soldiers. Kasi di ba matatangkad sila. So humihina yung nasa nila dito ay advantage po ito ng mga Japanese kasi 4 feet lang po sila. So up ahead po, so makikita kayong mga limestone or tinatawag na stalactites.
So dito po is medyo basta po kasi may mga tumutulong po plates. Ano yung mga talakay ko is bawal po siya kawakan kasi yung mga oil sa ating hardware, nagmera po siya sa acid oil. So kaya po naging talakay dito kasi yung mga tumutulong po yung oil, nagko-contain po siya ng minerals. Kaya nabubuo po ng meron. Kasi every year po kasi, tingnan lang yung nagko-contain talakay ko. Kaya wala ko yung every year. Kaya ka na-reserve lang po namin. One year. Sila na, nasi ko ano? Si pa na. Pati yung stock po nila, no? So, dito na lalagay yung mga armors Dito, nila, Bert. mga Dito ba? baril. So, yung mga katana po. As you can see po is may mga bullet shots po dito at katana. So, original pa po yan. So, galing po yan sa kanila. Let's go. So, ganun po yung mga, yung bolt nila, no? So, dito nila nila. Pwede mga yung isa. Hindi po. Ano na yung bantay na yun? Reserve lang po namin yan. Pwede pa kayo pumasok dyan po. Take na picture. Kapring. Sulod do. Sulod ba? Oo lang da. Stock room na yun. Dito kayo, sir, ma'am. Ano po yung last part? Ay, wala pa sila natapos. Ano po yung commander sa Ayaw yun na. Alis na kayo. Ito po si Commander Akumada. Ayaw Yung na. sa likod po ni Commander Akumada first, continuation po yan ng sa natin po. So may mga passage rito po dyan. Yung mga yan, bawal na po yan. Pagsukan kasi 2009 plus na po lang. Left side ha, left side. And then yung mga soil po. Sayang na. Yes po, yung soil po dyan sa itaas is soft na po kasi yung mga housing na po sa taas. So unsafe na po siyang pasukan. And then ginawa na lang po naman siya wishing no po ba? Gusto niyo mag-wish yan, sir? Yes po, patungo po sa Mintal po, sa Davao City. Dito? Yes po. Yung- Pero iba na po Mintal, yung isang- owners dyan, sir, kasi privately owned po yung iba-ibang kanan. Okay. So, pero madaanan pa rin, ma'am, siya. Ay, hindi na ngayon, sir, kasi unsafe na po siya kasi nag-collapse po yan during 2009 po. Wait. Lapod, di kayo, ma'am, no? Lapod. Isa yung pangalan ng kuwan, ma'am? Commander Akumada po. Commander o Kumada din na siya. Ganun kwarta Tinuluntok siyang po kulo. siya. Sima po. Kol, nagwata niya akong Cecilio, Kol. Ay, lalo na shot. Picture na din. Ah, pwede na. Picture. Magpa-picture dyan sila. Oh.